Magandang araw. Itong pong programa na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Publishing House. Ang ating segment ay pinamagatang Journey Towards Eternity. Sa travel pa lamang, going to heaven pa yan na as we pass through Orion. Ang ganda mga kapatid. Welcome sa ating programa dito sa Hope Channel, Philippines. Journey Towards Eternity. Ang ating tatalakay ngayon ay isang maganda at very inspiring na title. Crescendo of Joy. Ano yung crescendo? Parang pag sa kantahan bumibitaw, crescendo. Parang sa kantahan ay bumibirit, crescendo. Yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pag nandyan tayo sa Panginoon, tayo po ay magkaroon ng isang magandang buhay. So, crescendo, lumalakas. Yun. Lumalakas. Yun, pinakamagandang term. Crescendo. Lumalakas ang kaligayahan, ang kagalakan pag nandyan tayo sa Panginoon. Nanalangin tayo. Amang banal, Panginoong Diyos, aming Ama na puno na pagmamahal at pag-ibig. Panginoon, manahan ka sana sa aming buhay. Ang inyong pagmamahal at pag-ibig. Sana'y inyong ibigay sa bawat isa sa amin. Nakita niyo, Panginoon, ang inyong mga anak. Nandyan sa kanilang tahanan. Nakikinig sila. Ang iba sa mga ospital, may sakit. Ang iba, Panginoon, sa kanilang opisina, nag-overtime. Panginoon, hubugin mo kami ng inyong pagmamahal. Hubugin mo kami, Panginoon, ng inyong kaligayahan na lalong maging maligaya kami sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga kaibigan, nagsama-sama sila. Yung isa sabi niya, sige, mag-riddle tayo. O may mga gawin tayo dito. Sino sa inyo na magbigay ng isang isda na pabalik-balik yung pangalan? Ay, ganda yan Okay ako sige, ano ba? Sap-sap. Okay din Ang isda na nagbabalik-balik yung pangalan. Sap-sap. Okay. Ako. Sabi ng isa. Mulmul. Di ba pabalik-balik, mulmul. Ang isa naman, sabi niya, parang naubos niyo na pero may masabi pa ako. Ano sa'yo? Maya. Ang galing. Sabi ng isa, parang naubos niyo na Sabi niya, ako, 555. May ganun ba? Tingnan mo. 555 sardines. Hindi isda yun. Galing mo Tayong isa nilang kaibigan. Ikaw naman, anong masabi mo? Parang wala siyang masabi Kasi nasabi na lahat. Sabi niya, may masabi ako. Ako pa. Ano? Tuyo. Ano tuyo? Walang tuyo. Hindi. Tuyo sa umaga, tuyo sa tanghali, tuyo sa gabi, babalik-balik. Ang tawa ng mga kabataan. Nag-i-enjoy sila. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid.
tumawa tayo na naging banal sa kanyang harapan. Hindi ba pwede na masaya tayo na sumunod sa gawain ng Panginoon? Pwede. Kasi yun ang design ng Panginoon. Pag gumawa tayo ng mga mali, gumawa tayo na hindi maganda, hindi tayo masaya. Di ba? Pero ang sa isip natin sa mundo, pag gumawa tayo ng mga makamundo, tayo ay maging masaya. Ay, hindi yun. Hindi talaga yung mga tao na gumawa ng hindi makadiyos, yung gumawa ng makamundo, ang buhay nila hindi maganda. In Psalm 126, verses 2 to 5, ito yung nagsabi, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. That it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for you, and we are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like a streams in the Negev. Those who sow in tears will reap with songs of joy. Ang ganda ng sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Salmo. Ang salita ng Diyos. There's joy in the presence of Jesus. May kasiyahan sa harapan ng ating Diyos. Sa presensya ng ating Panginoon. Our mouths were filled with joy and with laughter. Point number 1, in the presence of Jesus, life is filled with peace. Jesus was tired after preaching a long sermon. Possibly humilik ang ating Panginoon. But a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Ano ba yung squall? Sigwala, yung parang unos, humagupit sa kanila. Storm, great storm, raging storm. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you know or don't you care if we drown? Ang lumalakas na bagyo, lalo pang lumalakas. Ang tindi nun. Ang bagyong lumalakas, lalo pang lumalakas. At ang Panginoon ay hilik ng hilik lang. Sabi ng mga disciples, ay Panginoon, don't you know, don't you care if we drown? O wala lang ba sa'yo? Namatay na tayo? Nakapagbiyahe na ba kayo ng isang barko na sa gitna ng dagat may bagyo na humagupit? Hindi talaga. Sa amin nga yung bago pa kaming kasal ng asawa ko, nako, walang bagyo. Kasi nandoon kami sa front talaga ng barko, doon sa cabin. Tulog na ako, yung asawa ko, hindi makatulog, hindi mapakali kasi may mangyari dito. Parang na feel niya yung ano ba, yung tossing of the wave sa isang barko at the middle of the sea. Hindi siya talaga nakatulog. Ginising niya ako. Bakit? Ano, tulog ka lang ng tulog? Ito. Pabiyaan mo lang yan. Kasi hindi, parang natakot ako.
Sinabi ko, pabayaan mo lang yan. Natulog ako, pakitulog-tulog ka. Ano tayo dito? Ay, pabayaan mo, hindi ating barko. Hindi natin pagmamayari itong barkong ito. Ay, wag ka lang, ano dyan? Sabi ng aso, ay, ikaw naman. Oo nga. Ano siya, she was calm. You know, but Jesus got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Peace be still." Then the wind died, and it was completely calm. Ang ganda mga kapatid. Pag tayo ay nandyan sa Panginoon, pagkasama natin ang ating Panginoon sa ating biyahe, sa ating paglakbay, kasama natin ang ating Panginoon, everything is under control. Peace be still, sabi niya. The wind died. Mga kapatid, sa ating buhay, huwag magtanong bakit nangyari ito sa akin. Panginoon, bakit? Ngunit pasalamatan natin ang Panginoon. Kasi may pangako siya. Makapangyarihan siya sa ating buhay. Kung ano man ang ating hinaharap ngayon, kung ano man ang ating mga suliranin, kung ano man ang ating mga problema, ibigay natin sa Panginoon, mga kapatid. And the story, and it is a true story. Why? Because we just celebrated the life and the death of Jesus. It's a true story. We believe in Jesus. Jesus got up and calmed the storm. In verse 40 of Mark 7, he said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith? Wala ba kayong pananampalataya? Bakit natakot kayo?" Mga kapatid, hindi tayong matakot. Yung takot na yun, ilampaso natin yun. Huwag tayong matakot. Believe in God. And in Mark 4, verse 41, they were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Wow. God even can command the nature and they will follow. God is so powerful that He will just command our problems and they will be gone. Ang ganda, mga kapatid. What we need is to trust in Him. We need to have a complete trust in our God. Don't ask why it happened, but thank Him for the power of His promise. Believe in Him. Believe in the power of His promise. Remember when you are about to give up. That's the time that God is most powerful into your life. When you're about to give up. Ang ganda, mga kapatid. At dito sa Health and Home, kasi ako yung nagsusulat ng editorial sa Health and Home. Isang magandang magazine. Na proud talaga tayo mga Pinoy. Kasi 65 years na yung magazine na nag-roll out all throughout the world. Yung ating Health and Home magazine natin ang kilig sa ating mga kababayan sa buong mundo. God is there. There is peace even in the time of storm. Ang ganda. At sa mga articles natin sa Health and Home, ito'y nagbibigay sa atin
ng kaligayahan. At ang ligaya natin ay maging liglig, siksik, at umaapaw. Pag tayo po ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagbabasa sa mga salita ng Diyos. God is powerful. And Jesus said to the people, with man this is impossible, but with God all things are possible. All things are possible. Ang Panginoong Diyos na siya ang gumawa sa buong universo, siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya din ay nangako na sasama sa atin hanggang walang katapusan. Sa ating paglakbay sa buhay, sa ating journey mga kapatid, ang ating Panginoon ay sasama sa atin. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iwanan ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay puno ng pagmamahal at puno ng pag-ibig. In Philippians 4 verse 13, anong sabi? I can do all things. Ang ganda. I can do not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7, not 8, not 9, not 10, but I can do all things through Christ. All things through God. All things through Christ who strengthens me. That's the power of God, mga kapatid. Anong sinasabi ng Panginoon kay Pedro? You walk on water. Pag ang Panginoon magsabi, mga kapatid, talagang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi tayo ngayon, hindi tayo maglakad sa tubig. Kasi hindi tayo sinabihan ng Panginoon. Ha? Pero ang Panginoon nagsabi sa atin na siya ay gagabay sa atin. Ang Panginoon ay nagsabi sa atin na siya ay sasama sa atin. Joshua 1 verse 9, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not dismayed, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. Ang ganda. Ang Panginoon ay sasama sa atin. When God said so, those words are very powerful. Peter is the only person who walks on water. Wala nang iba. Except Jesus Christ. Wala nang iba. Only Peter in the history of the world who walks in the middle of the ocean. Anong sabi ng Panginoon? Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Kung ano man ang ating mga hinaharap, be still and know that I am God. Sabi ng Panginoon, I will be exalted among the nation. Among the nations, I will be exalted in the earth. Mabuni o mapataas ako. Dahil ako ay makapangyarihan sa lahat. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Ang ganda, mga kapatid. Sabi ni Ellen White, isang magiting at isang magaling na writer sa buong mundo. Talk unbelief, and you will have unbelief. But talk faith, and you will have faith. According to the seed sown will be the harvest. In the presence of Jesus, life is filled with unlimited blessings. Ang ganda. The lad shared his food.
How many loaves? 5 loaves and 2 fishes. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-pray siya. He broke the loaves. He gave them to His disciples to distribute to the people. Ano nangyari? The number of the men who had eaten was 5,000. Imagine, 5,000 people ang nakakain. 5,000 mga kapatid. Excluding the children and women. Ang mga lalaki lang yun. Kasi nung panahon, nung mga panahon na yun, yung mga babae hindi nila binilang. Walang kwenta, walang value. Ngayon, because we have the more knowledge of Scripture, ito nga. Everyone is very important. So, ito. They were all satisfied. They were all filled. Ang ganda. Sa Health and Home natin, may article tayo. Ang nagsulat si Direk Joseph Anipan. In Braille, every dot counts. Are you feeling worthless? The world will never be the same without you. Ang ganda. Always keep a little prayer in your pocket, and you'll sure to see the light. Soon there'll be joy and happiness, and your little world will be bright. From the lesson from the 6 small dots na sinulat ni Direk Joseph Anipan. Siyang isang bulag at very talented talaga. Magaling kumanta, magandang boses, may magandang boses, magaling magpiano, magaling magsalita, at nag-aaral siya through Braille. At sabi niya, isang bulag, soon there'll be joy. The world will be bright. Mga kapatid, it's true. When Jesus comes, the world will be bright. When Jesus comes, mga kapatid, our world will be filled with the goodness of our Lord. Yun ang ating adhikain. Yun ang ating gustong maangkin na pagbalik ng ating Panginoon, sama-sama tayo sa langit na bayan. Dito sa mundo, we will all die. At pagpatay ng tao, wala na talaga. Pag may namatay na tao, mga kapatid, huwag mong sabihin, so-and-so, brother or papa or mama, ay, wala na yun. Hindi na yun wala na yun. Wala nang function scientifically, wala talaga. Biblically, wala talaga. They will have life when Jesus comes. At yun ang sinasabi ni Direk Joseph. Na the world will be brightened with the glory of God. May pag-asa tayo, mga kapatid. Tayong lahat ay mamatay. Tayong lahat ay makaangkin ng mga problema. Whether we like it or not. Even if you are very close to Jesus, si Moses, nakita pa niya yung Panginoon, pero nalungkot siya pag sinabi ng Panginoon, mamatay ka na. You cannot enter the promised land. Nalungkot siya. Because he committed sin against God. Mga kapatid, tayo ay makasalanan. Ngunit may pag-asa tayo. Pagbalik ng Panginoon. Sama-sama tayo sa langit na bayan. All the angels in heaven, ang ganda mga kapatid, all the angels in heaven, there's crescendo of joy. All the angels in heaven. And all the redeemed people, si Adam, si Eve, yung mga napatay, they will be resurrected. Except Moses, except Elijah and Enoch. Yun ang sinabi ng Panginoon na Elijah was not able to experience death as well as Enoch. And Moses was resurrected.
At may iba pa. During the resurrection of Jesus, marami ang nabuhay na mga righteous. And then, we will be able to be with them. Rising from glory to glory. Amang banal, salamat Panginoon, kami may pag-asa. Aming dalangin na kami po ay makaangkin ng lumalakas na ligaya, siksik, liglig at ubaapaw. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, aming maangkin ito. Amen. In your mind you had a plan to form this little boy and give him a family and friends. You must have thought where he would be born to follow your commands and know your decrees as a child. You saw me when I had a dream to know you more and share the love of Christ that breaks the sinner chains. Back then I was only 13, but your love transformed my life. Then I began to share the cross. You've been good to me, faithful guide, constant friend, loving God. All I say is thank you. I am grateful. On my own I made decisions that hurt your heart, I know. I thought that I was right, but I was blind. You didn't leave me any second. You knew I was so young. I had too much more to learn and grow. You've been good to me, faithful guide, constant friend, loving God. All I say is thank you. I am grateful. Lord, you know my deepest thought. I can't hide anything. You know I love you more than anything. And when my race on earth is done, I want to see your face. Even in the grave I'll wait for you. You've been good to me, faithful guide, constant friend, loving God. You've been good to me, faithful guide.
I am a messenger. I will go. As we commit to go house to house, person to person for Jesus. Here are new books for 2022 that can go with you. Discrimination, intolerance, hatred. These happen when people do not know the value of each member of the human family from an early age. Teach children how to love beyond differences in children around the world. Now with a coloring book. Read them and rhyme, dialogues and mental images, easy and enjoyable reading. Rekindle children's love for reading with all original paintings and our retelling of well-loved stories from the Bible with My Bible Treasures. Who is the Holy Spirit? Why is He a gift? Read this devotional book by Sister Ellen G. White. Alone or with your family, and ye shall receive power. Make young people's faith trending. Recall God's faithfulness and blessings with this daily devotional book for the youth by the Northeast Luzon Adventist College. Hashtag Promises of Hope. Affections, reconciliations, attachments, missions, collaborations, devotions. This year, let's invite more people to make meaningful connections with others and with God. Health and home for every home. For every home, health and home. More exciting new products are coming. I am a messenger. I will go. 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 This year, your Philippine Publishing House joins your commitment. Sa lahat ng ating mga kaibigan, mga listeners sa ating program, narito naman tayo sa ating regular program tungkol po sa kabutihan ng bawat tahanan, Pastor John. Sa ating mga kaibigan sa Union, sa North Philippine Union Conference, kay Pastor Diri Cahobi, sa lahat ng mga mission conferences ng mga administrators, sa Central Philippine Union Conference, Pastor Berliso. Kumusta po kayo? Sa lahat ng mga administrators sa Union Mission Conferences at sa South Philippines, sa Western Philippines Union Conference, Pastor Diri Patalinghog, at sa doon sa Southeastern Union Mission, Davao, Pastor Dan Palomares, at sa ating lahat ng mga conference mission administrator, kumusta po kayo? Sana ang Diyos ang palaging nanguna sa buhay natin habang tayo ay na-guide po sa gawain ng Iglesia, pinagkatiwala sa ating misyon at union. At sa ating mahal na workers sa Philippine Publishing House, sa ating mga officers, at sa ating mahal na presidente, ang siyang chairman sa HMC, at ang ating mahal na mga managers sa buong bansa ng Pilipinas, mga literature evangelist, mga EP email, mga director, at ang ating mahal na mga church member, Pastor John. Yes po, Pastor Long. I-greet natin ang ating mga minamahal na mga leaders natin, si Pastor Roger O. Caderma, ang ating pinakamamahal na presidente ng Southern Asia Pacific Division, ang isang dynamic at very active and genius na leader sa ating division, sa buong division. At sa lahat din ng mga kasama niya, ng mga leaders din natin, si Pastor Mandulang, si Pastor Jacent, at lahat ng mga division directors natin. Then din sa ating mga sponsors natin dito, sa ang Philippine Publishing House of course, at ang Grace Force na ang ating presidente si Pastor Dan Smith. So, greetings sa inyo. We hope that the Lord will bless you sa inyong pangunguna sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Pastor Long. Pastor John, thank you. Good news sa lahat natin na mga kababayan sa buong Pilipinas
at sa buong mundo, Pastor Long. Okay. May magandang aklat tayo sa Philippine Publishing House. Ito po ay best-selling book natin na na-publish natin noong 1985 at dahil sa demand at claymore ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas ay inirevise natin na lalo at gumaganda pa. Itong Healing Wonders of Herbs na Millennium Edition. Ang ganda talaga na magamit ito sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas na sila po ay mabigyan ng gabay kung paano natin gamutin ang ating sarili. Talagang gusto natin maiwasan, Pastor Long, yung mga sakit. Pero yung mga sakit talaga, especially mga minor na mga sakit, yung mga sakit na yung lagnat at may mabigat pa rin yung mga snake bites, mosquito bites. Hindi ito. Maganda dito sa ating aklat na ito. So ibig sabihin, itong product na Philippine Publishing House, Pastor John, napapanahon ito na matulungan ang ating mga kaibigan sa buong bansa ng Pilipinas na mayroong mga challenge sa tahanan. Dahil po una, majority sa ating mga kaibigan ay hindi po maka-afford sa pagpunta sa ospital. Una, expensive po ang hospital. Lalo na pag hindi nila alam kung anong gawin pag dumating po ang mga kasong ganyan. At saka, Pastor Long, sa akin din, even if you can afford, okay, you still need the first aid. Itong Healing Wonders of Herbs. Kasi yung mga sakit, nagsimula yon sa minor. Okay. Almost all the diseases, nagsimula sa mga kunting-kunti lang na mga sakit na napabayaan. Okay. So, lahat talaga may knowledge. Dapat itong aklat nandyan sa bawat tahanan ng mga kababayan natin. Na magkaroon silang mga reference, magkaroon silang knowledge. For example, snake bites, anong gawin? Di ba? Okay. Yung mga mosquito bites, yung fever, yung lagnat na 40 na. Yung taas-taas na talaga. Yung palaging nag-uubo. Okay. Nag-uubo, hindi sa maraming utang. Nag-uubo talaga. So, ano ba yung dapat gawin? Chickenpox, anong dapat gawin? So, may mga first aid na before going to the doctor, na bigyan na ng lunas. Okay, ibig sabihin, Pastor John, doon pa lang sa bahay ay meron ka ng pang-emergency. Yun. At saka hindi lahat po ng ating mga kaibigan sa buong bansa ng Pilipinas na malapit sa ospital. Yun. Halimbawa, ang LBM halimbawa ay nag-aatake ng alas 12 ng gabi. Yun. Kapag ma-dehydrate ang tao for 30 minutes, delikado na po yun. Delikado na yun. Kaya kung meron tayong knowledge about this natural remedy na mga pamaraan sa ating backyard lang, malaking tulong po sa tahanan mo at tahanan ko, lalo na sa ating mga viewers ngayon. Ako, yung sinabi mo, good news ito. Bakit po? Good news talaga. Bakit po? Ang Pilipinas merong 1,750 kaklasing halaman na pwedeng gamitin na tanim, na gamot. Kaya ang ating dalubhasa po sa natural na mga paggamot, pinili lang po yung common lang po na hindi mahirapan yung ating mga kaibigan, Pastor John. Yung ano nga, Pastor, yung papaya leaves. Yung magka-dengue. Nandun. Okay. Importante yun na yung mga first aid talaga, aside from drinking drugs or taking drugs, may may mga gamot na kaakibat or supplementary sa anong gamot sa ospital. At especially na
hindi pa nakarating sa ospital kasi ditong aklat, it's a partnership with the doctor. Okay, Kasi tama, yung tama. ano natin, yung author natin, Pastolong, ay isang Medical. license talaga. License nga na nurse at saka physical therapist, si Ma'am Di Guzman Lajon. At ang nakamamanga pa dito, yung knowledge niya, nakuha niya dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Okay. Especially in USA. Wow. Oh, so ang ganda talaga na yung mga knowledge niya about healing, isinulat niya dito. Uh-huh. So, example, Pastor Long, mag-eskwela ka nga. Pag-aaral mo, sa isang SEM lang, ano na yan, 50,000 na yan. Ay, challenge na yun. Oo, di ba? Yeah. Pero, hindi tayo mag-aaral like Ma'am Lajon, pero may knowledge tayo Okay. through her book. So, Itong maganda talaga, best-selling to, Pastor Long, ha? So, Best-selling to, 1 million, more than 1 million copies na-distribute na. So ang problema sa atin nga ng challenge, dahil po hindi lahat mag-afford sa hospital at saka yung iba doon lang sa bahay, ang good news ngayon kasi itong informative na manual, hindi lang po matulungan yung pamilya mo, Pastor John, kundi yung mga kamag-anak mo, mga anak mo, makilala mo. Di ba? Nag-iisip ka talaga, Pastor Long, ha? Malaking Maganda yun. tulong ito. Maganda yun. Tama. Hindi ko naisip yan, ha? Ano ito? So, hindi lang sa isang pamilya, kundi pati yung kapitbahay mo, matulungan kaibigan. pa. At saka, Pero maganda din yung mga kapitbahay, bumili din sila. ang ibig kong sabihin, kung mayroon na sila, kasi hindi na habang panahon magsama tayo, magkapitbahay tayo. Tama, malipat ka naman sa division, ay di malayo na tayo. So, importante na bawat tahanan, bawat membro ng tahanan, kasi magpamilya sila, kailangan meron. Ibig sabihin, Pastor John, hindi na ngayon, hindi mabigat yung challenge sa tahanan ko at tahanan mo dahil meron tayong pinakasimple na pamaraan na merong ganito. Ganda. Now, ang tanong, Pastor John, ibig bang sabihin na magkaroon ako, halimbawa sa amin, meron kaming anak na 7. Pagkatapos, nais ko na bilhan ko sila tag isa-isa. Maganda yun. Kasi anytime, pag may mga, halimbawa, nag-LBM yung anak ko. Pag nag-LBM, anong ipakain ko? Anong ipainom ko ay sudse? Nandito. Kung masubra naman mag-constipate, painumin mo na ngayon ang kangkong. Parang medyo kalahati ay medyo malambot, kalahati matigas, ay halo-haloin mo. Ang ganda. Parang halo-halo. At ang ganda dito, Pastor Long, may 40 kinds of diseases. Okay? Kung tingnan natin, tingnan natin, 40 kinds of diseases andito. Na may abscess and boil, acute and chronic cystitis, asthma, athlete's foot, yung problema sa natin mga paa. Ito. Sabi mo constipation, chicken pox. Ang nakaganda dito, Pastor Long, kasi alphabetical siya. Pag may problema ka, yung anak ko nagkakati-kati. Parang na yan, scabies yan. So, ito. Titingnan mo. So, ibig sabihin, Pastor John, ito. Ibig sabihin, Pastor John, itong aklat na to, nasa bahay mo, consultant mo. Ay, consultant talaga. 24/7, nariyan ko, konsultahin mo. Di ba? Ang ganda. Yung doktor, hindi natin mahagila pag 24 hours kasi busy yan sila. Busy. Maraming mga pasyente. May appointment yan. May appointment na ngayon. Pero ito, walang anytime, 24/7. Halimbawa, Pastor John, na mayroong member sa tahanan ko nag-diarrhea. Okay. Anong gawin ko? Now, itong manual na to, merong scientific name. Okay. Sa isang halaman, pwede mo rin gagamitin sa ibang karamdaman. Tama, Yun ang good news dito. Tama. So, ibig sabihin, itong manual na to,
talagang friendly sa physical ng sa tao at saka affordable, usable at saka enjoyable. Kasi hindi siya walang side effect, Pastor John. At saka ang nakaganda dito, Pastor Long, 71 medicinal plants Yeah. ang pwede na maging gamot Okay. sa mga sakit. Grabe, So at saka ang nakagandahan dito kasi common siya. For example, para sa ating mga kababayan, no, dito mga simple lang ha. Dito tayo sa tingnan natin. Dito tayo sa snake bites, okay? Snake bite. Oy, ang snake bite, ano yan matindi yan, maraming namamatay. At saka Pag hindi ma-first aid, Saka pag wala kang alam, mararatol ka eh. rattle at saka, rattle ka talaga. Pero Oo. tayo na may alam, ito. Sample lang to kasi baka sabi niyo, ay hindi na kami magbili diyan, Pastor Long, kasi hindi, sample lang to. Yeah, Marami pa dito. So, snake bite, 59. Okay? So, Okay. tayo sa 59. Tingnan mo, Pastor Long. Ibig bang sabihin ito, Pastor John, wala bang, may combination ito? Pwede rin gagamit tayo ng tubig. Sa Yun. ibang kaso. Yun. Oo. Tama. Oo. For example, wala snake bite. My explanation, a snake bite may be poisonous and can be fatal if nothing is done immediately. Aha. So may first aid talaga. Okay? Then, anong first aid? Keep the patient still, slow down circulation. Yung pala. Ibig sabihin, hindi ka, kung baga, paupuin ka lang. Kasi, Relax lang. pag nagka-snake bite, takbo na ka, parang, di ba? Para madala sa ospital. Hindi. Pag hingi siya ng tulong, ask for help. Yung immediate talaga. Yung tao, yung victim, ask for, so may mag-alalay sa kanya. Okay. Para yung circulation niya hindi gaanong mabilisan sa kanyang katawan. Then wrap a teaspoon full of salt in a handkerchief, yung cloth. Moisten the salt with water. Then i-apply 10 to 15 minutes. So while going to the hospital, ina-apply mo na. So at least may gamot na, Okay. may first aid na. At saka kilala naman natin yung salt, di ba? Ano talaga siya? Kukuha talaga siya ng mga bakterya. Yeah. So, at saka kasama yung tubig. Sabi mo, combination, di ba? Combination ito. Combination, may tubig. So, ito, sa snake bite lang yon. At marami pa dito na pwede natin siyang gamitin na first aid talaga. Okay. Pastor John, binanggit mo ang yung mga first aid na halimbawa, hindi siya plant. Ngayon, dito tayo sa Adelpha. Okay, Sa Adelpha. laman. Okay, Adelpha. Yung May plan ko. option ka. Kung halimbawa, hindi available ang Adelpha, Yun. mayroong kamantigi. Yan. Tama. Yung kagandahan dito. Kasi po, tuturuan tayo paano ang pag-prepare, kailan i-apply, at paano i-apply, paano yung victim kung anong gawin. Yun ang kagandahan dito. Mismo sa kung saan, halimbawa, sa tahanan mo, o kaya sa daan, doon siya na kailangan hindi siya Doon siya kinagat. hindi siya pakilusin. Okay. Upang yung circulation sa blood ay hindi mabilis. Okay. Okay, so, Pastor John, itong manual na to, kasi binanggit mo kanina na problema ang majority sa ating mga kaibigan, ating mga viewers, dahil po, expensive po ang hospital at saka yung medisina. Ngayon, sinabi mo na merong good news. Okay, good news. Ito na po ang solusyon, makatulong na meron tayong alam, kasi iba talagang may alam. Iba talaga. Oo. Iba talaga. Hindi tayo maratol. Oho. Hindi tayo mag-nervyos. Parang ganon. So, itong na to, merong 112 pages. At meron siyang combination
plants and water treatment. Halimbawa, sa nasugatan. Nasugatan. Kailangan nahugasan po yung sugat ng malinis na tubig. Pagkatapos, applyan mo siya ng halaman. Ano gawin? Naririto ang pamaraan. Kaya, sa ating mga kaibigan, Pastor John, na nakikinig sa ating presentation, inyo na ito na ang pagkakataon na magkaroon, bawat membro ng tahanan magkaroon ng ganito. Bakit, Pastor John? Ngayon ang ating prevailing price ngayon sa public price ay hindi natin alam mga next year o sunod pang mga tuig ay ito ay tataas. Kaya habang ito ay affordable pa, kukuha na tayo. Kasi po ang hospital bill ngayon ay napakataas. Pagpa-check up natin sa doktor, okay naman yon. Pero sa emergency na mga panahon, kailangan po meron tayong alam, Pastor John. Yung mga tao na hindi sila naghihirap sa buhay. Hindi naman sila mayaman, Pastor Long. Okay. Pero mga tao sila na nag-iisip. Yung mga investment nila, ininvest nila sa aklat. Kasi para maging may alam sila. So ito, malaking investment ito. Aklat lang yan, Pastor John. Aklat lang yun, Pastor Long. Aklat ito, pero malaking investment. Kasi may knowledge ka. Pag may knowledge ka, mag-check up, magkano na? Gamot pa, magkano na? So, ibig sabihin, Pastor John, kapag mabili mo ito, sa tahanan mo, halimbawa, 5 kayo, taga-isa kayo, 5 piraso dito, isang bisis lang po kayo magbili. Isang bisis lang. Hanggang second, third generation pa yon. Ibig mo bang Kasi sabihin... hardbound to eh. Ibig mo bang sabihin na ang kapitbahay mo hindi mo bibigyan rin, isali mo pagbili? Maganda yan. Para masaya, especially birthday sa kapitbahay natin. Di ba? Pag birthday, wag na yung mga iinumin. Okay. Ito na. Ito na ibigay natin. Special ito para sa'yo. Ibig mong sabihin na pwede ito i-gift? I-gift natin. Pwede mag-gift din. Tama, no? Alam mo, Pastor John, maraming senior citizen ngayon. Ang mga senior citizen, takot din yun pupunta sa ospital. At ang ating senior citizen ngayon, libo-libo rin. Tama. Sa lahat ng ating mga senior citizen na nakikinig ngayon, ito na ang pagkakataon na lahat ng membro sa senior citizen magkaroon kayong ganito. Kasi po, ang ating mga kaibigan na mga senior citizen ay sanay na po yun sa mga natural na pamaraan. So, hindi ito walang side effect at doon mismo sa bahay gagawin. So, kung meron kayong anak, halimbawa, ating mga kaibigan na mga listener, kung meron kayong mga anak, mga apo, inyo nang isali sa pag-order sa mga aklat na ganito, Pastor John. Ang tanong, Pastor Long, yung hindi makaintindi ng English, may Tagalog ba? Maganda naman yung tanong mo. Kung ako ang tatay, ako ang lula o lulo, mas gusto ko yung English. Bakit? Ang ating mga anak ay pinapaaral natin yun. Ayun. At sila tinuturuan sa school. Kung Tagalog, kung Cebuan ang ating ituturo, ano naman mangyari pagpunta sa school? Maging maging behind sila. Kasi po, sinabi ko yun, Pastor John, is because itong guide na to is reference to our home, to my home and your home, and reference to school, and even to the church where we belong. Bakit po? I-share din natin sa iba. Ganda. So ibig sabihin, yung sinabi ko sa iyo, mas maganda talaga ang English. Bakit? Ito ang medium of instruction. Okay. At saka, tinulungan din natin yung mga kababayan natin. May Tagalog tayo. May Tagalog tayo dito. May Tagalog tayo. May Tagalog dito tayo. So, ang nakaganda dito, Pastor Long, pag hindi mo kilala yung tanim, ano ba yun? Itingnan mo lang sa sa pages. Kasi may mga illustrations dito.
Oh, Ah, may mga okay, tingnan ninyo. illustrated. Oh. Okay. Ito, for example, Alugbate. Alogbate, Yan. Adilpa. Ano ba yun? Acapulco. Parang mahirap yung Acapulco. Hindi common yun. Example, avocado, walang problema. Yung Acapulco, asunting yun. Something, Oo. Pero ito, Gamot yun sa mga kagid, mga buni. Mga yung kati-kati. ringworm. Yeah. Pero, ang kilala natin. Ako nga hindi ko kilala. Pero, dahil may picture, Pastor Long, ito pala. okay. Nadaanan ko na lang yung, daanan ko yung, yung Acapulco. Acapulco pala yon. Oh, yeah. Dahil may picture. Kaya pala. So, marahil yung iba, apak-apakan lang. Pero kung meron kang ganito pala, malaking tulong. Malaking tulong. Kung ako ngayon, Pastor John, magdesisyon na ako. Kami 4 sa bahay, 4 ang kunin ko. Tapos may yung aking kapatid na hindi maka-afford pagpunta sa ospital, regaluhan ko na. Tsaka maganda, Pastor Long, ipag-pray din natin yung mga kababayan natin na pag may plano sila na kukuha nitong aklat, na mag-subscribe sila, ang mga biyaya ng Pinoon sa kanila. Oh, yeah. So, pray tayo, Pastor Long, para mag-pray tayo para sa kanila. Okay, sige. Amang banal, mabagi naming Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon yung ibinigay sa amin. Sana, mga kababayan namin, mga nakikinig, hindi kaangkin ng mga daanong sakit. Ngunit, Panginoon, dito kami sa mundo, puno ng sakit at mga suliranin, problema sa mundo. Salamat, Panginoon, na Philippine Publishing House publish ng isa para sa mga kababayan na gusto silang magkaroon ng isang magandang buhay na may reference sila sa kanilang mga sakit, may lunas, may gamot na hindi na pupunta sa drugstore. Ngunit kung saan ikot-ikot lang sa kanilang lugar at mangkin nila ang lunas. Panginoon, pagpalain ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nakikinig sa amin. Samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, Pastor John, thank you sa prayer. Lahat ng ating mga viewers, maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik sa produktong ganito. Now, Pastor John, ay magpa-reserve na ako sa Philippine Publishing House. Okay. Magpa-reserve na rin kayo upang hindi kayo maabusan kasi po ang ating supply is limitado, Pastor John. Healing wonders of herbs. Sige, marami na akong gireguluhan dito, Pastor John. Pwedeng iregalo, Pastor Long. Pwedeng pili ng 2, 3, 4, iregalo. Kasi ang makatanggap nito, masaya talaga. At i-explain din, ano ka-importante. Mahal to, Pastor Long. 20,000 yung value nito. 20,000 yung value. Diba? Kasi buong buhay mo. Pero ano lang, isang bilihan mo. Magkano nga ito? Only 1,080 pesos. Ibig sabihin... Sa ngayon. Oo. So kung merong halimbawa magpa-reserve ako ng 10 ngayon dahil meron lang 10,800. So, God bless. God bless sa lahat, Pastor Long, sa ating mga kababayan, at ang ating mga kapatid na sila po ay magkaroon ng masayang buhay. Maraming salamat po.